Isang pinagpalang araw mga kalingap. Bali ngayong araw na ito kasama ko ang aking kapatid na si BJ. Aakit tayo ng bundok. Meron tayong pupuntahan na isang pamilyang naninirahan sa gitna ng bundok. Isang pamilyang nangangailangan ng tulong. Isang pamilyang nagbabakasakali. Hindi naging madali ang aming paglalakbay. Hirap at pagod, sakripisyo para lang marating ang pamilyang naninirahan sa gitna ng kagubatan. Ayan, mga kalinga, pataas naman, sobrang pataas. Ang bigat sa paa maghakbang pagpataas. Oh, sugat. Tumama yung kahoy sa paa ko. Po. Anong pangalan niyo po, te? Maricar din. Maricar. Oh, tagal na po kayo naninirahan dito? Ano na po, matagal na din po. Mga 3 years po. 3 taon. Saan po kayo dati nakatira? Dati po nasa Makulabo po kami. Lumipat po kami dito. At wala po doon masyadong trabaho yung asawa ko. Hindi po makapaglaot. At pag nalakas po ang dagat, hindi po doon makalusong-lusong yung bangka namin. So, ang trabaho po ng asawa mo ay naglalaot po? Opo. So Ngayon po, palabas po sana kami, mapabinta po sana kami ng konting isda, pambili po sana ng asukal at kape, at almusalan nila bukas. Kung mga nakahuli po kayo, mabinta po kayo ng isda. Opo. So, pambili nga ng asukal. Ano po itong niluluto ninyo? Ulam po. Pang-ulam nyo mamaya. Opo. Ano pang luto nito? Sinabawan lang po. Sinabawan, ano, isda. Huli din po ninyo yan. Huli po nila ng asawa ko. Kung naman, Bali, Ate Maricar. Ilan po, Ate Maricar, ang anak ninyo, ang asawa mo? doon po sa una kong asawa, 3 po. Tapos sa kanya po, ito po. Ito lang pong isa. Opo. Itong bunso. At least kasama mo naman mga anak mo sa una. Opo. Kasama kayo. Kamusta man po ang pamumuhay dito? Mahirap po sir. Mahirap. Pag wala pong kahit tuka din po. Kahit pa paano po, nabubuhay naman po sila dito sa linaw. Kahit wala po kami kuryente, okay lang po sa kanila. Hindi man nagreklamo mga bata? Hindi naman po. Nag-aaral ba itong mga anak mo? Hindi nga po nakapag-aral at wala po, hindi ko po sila nabilan ng gamit. Wala pong pambili at mahina po yung kita ng papa nila. So hindi sila nakakapag-aral? Hindi kayo nakakapag-aral, baby? Oo. Pero gusto nyo mag-aral? Gusto nga po nila sir mag-aral kaso wala man po nga kami maibili ng gamit. Tamang kita niya lang po, tamang sa pagkain namin. Kadalasan ba sa mga normal na araw, magkano ang kinikita? Minsan po, doon po sa isang linggo niya po na pagtatrabaho, minsan po 3K, binibili ko na po ng kalahating bigas, grocery po nila, asukal, kape, tinapay, tapos yung matitira po, pambiling sabon. Kung ano po, kailangan pa po sa bangka namin. Yung krodo po, bibilhin pa yung langis. Kaya bibili pa kayo ng ganun para doon sa bangka nyo. Opo. At wala din pong ano. Kasi kailangan din naman ng kapital para sa bangka. Nagbabudget ko na lang po.
Kaya sabi ko nga po sa kanila, pasensya at kung hindi kayo nakapag-aral kayo. Napansin ko sa mata nitong isang anak mo. Anong pangalan mo? Ay, Rika May po. ha? Rika May. Rika May. Inborn ba yung sa mata niya? Nung Anong nangyari dyan? Naiyak ka na, te. Ate Maricar. Mga kalingap, naiyak na si Ate Maricar. Alam ko kasi hindi madali ang kanilang pinagdadaanan dito araw-araw. Sa pagsubok araw-araw dito, hindi madali. Lalo, yung mga anak mo gustong mag-aral, hindi makapag-aral. Ilan taong ka na? 8 years old. 8 years old ka na. Ikaw, ilan taong ka na, baby? 3 years old po. 3 years old na. Pero nakakapagsalita na po siya. Opo. 3 years old na. Kasi nung baby po siya, nung 3 araw pa lang po kami, sir. Parang nagdugo po yung mata niya. Opo. Tapos pinaanuhan ko po ang mata niya, pinadoktoran ko siya. Opo. Sabi po ng doktor, kailangan daw po ng salamin. Kasi wala naman daw pong diferensya yun sa ilalim. Basta yung sa ibabaw lang daw po, kailangan niya yung magsalamin siya. Kasi napansin ko parang yung isang mata niya nakali siya. Ano? Apo. Yung, Nakali siya. pero wala naman daw po yan, kaso nga lang daw po, kailangan para daw po, hanggat bata pa, kailangan daw po dumiretso yung, yung paningin niya pag may salamin. Kung may salamin. Pero okay naman ang paningin mo. Malinaw naman. Minsan po, nandidilim daw po. Ang paningin niya. Opo. Minsan nga po ay nakikita ko ay nakaganyan. Masabihan, mama, di ko makita. Yung isang mata niya lang daw po ang minsan ang Parang lalo na, pag maano po yung araw, namumula po siya, sir. Kaya parang minsan nga na-black po out ay- ang kanyang opo, paningin. opo. Nung nakaraan Kawawa po, pinabalik kami dun sa center, ay kaso nga lang po, wala man akong pambayad. Kailangan daw pong lagyan na nga daw po ng salamin. Oo, mahal din kasi ang Mahal salamin. po yung salamin. Gusto mong magkasalamin ka, baby? Ha? May grado ba ang salamin kailangan ko? Hindi, no? Meron po. Mapasukat pa yan para sa salamin, para sa grado ko anong nabagay sa mata mo. Napansin ko kasi, magaragandang bata, sana, yung sa mata lang talaga niya. Yan, minsan nga po, pag tinutokso ng mga bata, naiyak na lang po siya. Pag tinutokso dahil sa mata niya. Ano naramdaman mo pag tinutokso ka? Diyan sa mata mo. Masakit. Saktan ka. Anong naiisip mo pag ganun? Na ginaganon ka ng mga kalaro mo? Nasaktan ka. Pero di mo naiisip na gumanti. Naiyak na pati siya. Naiyak na. Talagang masakit sa kanya. Lalo't natutokso siya. Siya bang madalas katoksuhin dyan sa mata niya? Siya po. Lalo pag nakakalaro siya ng mga ibang bata. Wawa Kaya naman. sabi ko nga po, sir, ay hayaan mo na lang. Sa kanila naman niya na ulo. Hindi naman niya sa iyo. Oo, saka hindi, bibi, saka hindi mo kasalanan yan, ha? Hindi mo kasalanan yan. Yan naman ay nagagamot yan. Ang kailangan lang dyan, pera talaga. Para magamot yung mata. Kaso nga po ay, kahit tuka lang din kami, sir, ay ganun sila papa niya. Katulad nga po nito. Pababa kami dun sa baba para magpabinta ng isda. Ang hirap din yung kalagayan nyo dito. Nanirahan kayo sa kabundukan. Napakalayo sa bayan. Pag di nga po kayo makadaan dyan sa dagat, nalakad po kami papuntang bayan, nagbili lang po ng bigas. Doon sa dinaanan namin, kalayo-layo. Iniisip ko nga kanina habang naglalakad ako doon, paano pala kung sakaling may manganganak, para ang layo. Dito na lang po sa bahay. Sa bahay na lang nanganganak. Merong nagpapaanak dito. Yung asawa ko po, sir. Marunong. Ay siya. Di ibig sabihin, pag nanganak ka dito sa bunso mo, dito sa bahay. Oo. Lakasan talaga ng loob. Nilakasan po ng loob, sir. Kasi pag hindi mo naman po, sir, nilakasan ng loob mo, wala. Maiiwan mo sila. Kasi ang layo po baga. Oo. Tapos may mga anak ka pang iba. At least kahit nakahiga ka doon sa higaan ninyo, nandito ka, nakikita mo sila. Sawa naman po baga ng Diyos. Itong anong ito, dito kayo natutulog, dito. Opo. Yan, diyan kayo natutulog. Tapos hindi. Kasya naman kayo.
Siksikan po para Siksikan. nang makaano lang po, makaturulog. Napansin ko pati ang bahay niyo open na open. Minsan nga po natatakot nga po ako dito. At minsan nga po ay kung kami na lang po baga pasukin sir ng Masamang loob. taong di mo kakilala na ikaw ay trahidor rin. Mm. Kung ikaw po ay himbing na himbing sa Tulog. pagtutulog mo, ano pong magagawa mo? Wala. Oo, kasi open na open oh. Ayan po mga kalinga po. Open na open ang kanilang munting tahanan. Yan sa harap. Yan. Open na open. So, napakahirap. Napansin ko, ang bubong ninyo, ano din, oh, butas-butas na. Halos kita na din ang langit eh, di ba? Kaya hindi pa nga po napapaayos namin at walang-wala po. Wala pang budget. Nakagatong sila sa kahoy mga kalinga pa nagluluto. Yan ang kanilang andito. Isa pang pagsubok yan pag maulan. Mahirap ka makahanap ng panggatong. Tapos nakakalungkot naman kasi itong mga anak nyo pala hindi pa mga nakapag-aral. Pero marunong naman silang sumulat, bumasa. Tinuruan nyo naman po. Opo. Marunong ka din po, Ate Maricar. Marunong. Okay, di pwedeng turuan mo din yung mga anak mo, di ba? Sumulat, ng pangalan nila. Para kahit paano marunong sila. Opo. Yan po mga kalingap, nakakalungkot naman na ganito. Napakalayo ng kanilang tinutuluyan, tangi pangingisda. Ikaw po pala Ate Maricar, ano pong pinagkakaabalahan mo? Ako po, pinagkakaabalahan ko po sa sarili ko. Pag-aalaga po ng bata. Dito po sa loob ng bahay. Paglalaba. Paglalaba. Pagluluto po. Yan naman trabaho mo Ate Maricar, hindi rin madali yan. Sana. Isa yan sa pinakamahirap na trabaho din. Nakadalasan minamaliit ng iba pero kung iisipin natin napakahirap ng trabaho mo. Ilan yung anak mong yun Ate Maricar na inaasikasong? Apat po. 4. Gigising ka sa umaga, hindi pwedeng pahiga-higa ka lang, kailangan kikilos ka. Diba Ate Maricar? Pag wala nga po sila, ay katulad nga po nito sir. Tapos ko lang maglaba kanina. Magdating yung anak ko naman na isa, marunong naman na po yung magluto-luto. Ay katulad nga po nito, nadatnan ninyo kami. Malabas ko sana ako, mapabinta ko sana ako ng isda para meron silang pambiling pang almusal bukas. Saka asukal kape. Ay ba Ate Maricar, may dala pala ako ditong tinapay. O pag sinsan nyo yung dala ko, yung tinapay po para sa mga bata din, para makakain din po kayo ng tinapay. Ayan po. Tututoy mo sa O bibi, tinapay o. Kuha na kayo tinapay, kain na kayo. Nagtakbuhan, nahiya. Nahiya. Ayan, kain. Yan po tinapay sa inyo po, ihanda ko po talaga para sa inyo. At sabi ko, para kahit paano may dala ko. Hopefully, Ate Maricar, pagbalik ko, may maganda akong balita para sa inyo. Sana matulungan ko kayo, maiahon ko kayo sa hirap ng pinagdaraanan nyo, Ate Maricar. Lalo na to si, ano pangalan mo nga ulit? Rika May. Gusto kong mapasalamin siya. Ano sabi ng doktor? Pag nabigyan siya ng salamin, maayos na yung mata niya? Apo. Magiging okay daw po yung pag-ano daw po ng mata niya. Hopefully, mapasalaminan natin. Sa simula niyan, baby, maninibago ka pag may salamin ka na. Simula niya maninibago ka. Pero pagkatagal-tagal, masanay ka din. Hopefully, pagbalik ko, mapasalamin kita, ha? Yan po ang kalagayan nila mga kalingap. Sa mga nais pong gustong tumulong dito sa pamilya nila Ate Maricar, kaya maaari nyo po makontak sa aking Facebook account, Kaagapay JM. Yun lamang po mga Kaagapay, kalingap. I love you all. Stay safe and